Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Binabati natin ang mga miyembro ng Cayetano Science Robotics Team sa pagkapanalo nila sa 28th FIRA Robo World Cup at Summit sa Wolfenbüttel, Germany nitong Hulyo 19 to 21, 2023. Binabati ng lungsod ng Taguig sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano ang mga miyembro ng Cayetano Science Robotics Team na sina George Lan Tizon, Jillian Jazz Luyun, at George Angelo Tizon sa pagkakamit ng first, second, at third place sa cliffhanger heavyweight category ng Paligsahang International. Sa nasabing kategorya, hinamon ang bawat delegado na gumawa ng sarili nilang robot on the spot gamit ang iba't ibang scrap materials mula sa junk shop. Pagkatapos nito ay nakipagkompetensya din ang mga robot sa head-to-head sumo wrestling type ng mga laban na itinulak ng kanilang kalaban palabas ng arena. Nasungkit ng Cayetano Science Robotics Team ang mga sumusunod na parangal. First, second at third place sa cliffhanger heavyweight category, individual category, second place sa cliffhanger mission heavyweight, at second at third place sa cliffhanger all-around category. Nanalo rin ang kinatawan ng Pilipinas ng silver sa Mission Impossible United Countries Team category. Tunay na ipagmamalaki ng ating probinsyudad ang ating mga world-class na mag-aaral. Ang lahat ng mga mag-aaral at guro na kumatawan sa lungsod ng Taguig at Pateros ay nag-uwi ng karangalan sa National School Press Conference 2023 ay malugod na binabati ng lungsod ng Taguig sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano. Sa temang From Campus Journalism to Real-World Journalism, Shaping Minds from School to Societies. Nasungkit ng mga kinatawan mula sa tapat ang mga nangungunang parangal sa NSPC 2023 na ginanap nitong Hulyo 17 to 21 sa Cagayan de Oro. Ang second place sa online publishing English category ay napanalunan ng mga mag-aaral mula sa Signal Village National High School na sina Johnwin Lilam, Jasmine Villarosa, Adriana Enrique, Sharina May Marcelo at Rillan Moral, kasama ang kanilang trainer na si Ginoong Michael Evans at school head na si Ginoong Santiago Alves. Fourth place naman sa Collaborative Desktop Publishing, English category ang nakamit ng mga mag-aaral mula sa Western Bicutan National High School na sina Althea Marie Sanchez, Iza First Cabalagan, Pauline Ashley Nipa, Chamir Kabuslay, at Elaine Cassandra Servando kasama ang kanilang trainer na si Ginoong Harold Taguba at school head na si Binibining Rhea Milana Cruz. Sina John Daniel Gonzalez, John Dominic Palada, at Angel Ann de los Santos kasama ang kanilang school paper advisor na si Binibining Zasha Mejos at school head Ginoong Santiago Alves mula sa Signal Village National High School at sina Angel May Lugasan, Alexa K. Basila kasama ang kanilang school paper advisor Binibining Emaris Espena at school head Ginoong Kin Norman Areza mula sa Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School ay nakamit ang 4th place para sa online publishing Filipino category. Ang lahat ng mga nanalong paaralan ay kinilala para sa kanilang mga natatanging pagganap na may mga medalya at tropeyo. 21 mahuhusay na estudyante at guro mula sa tapat ang nakiisa sa prestisyosong komperensya na kumakatawan sa National Capital Region. Itinatampok ng taunang komperensya na ito ang mga kasanayan ng mga student journalists sa print, broadcast at online na mga platform. Binabati natin ang ating mga nakilahok na mga delegado. Ang inyong hilig sa pamamahayag at kagalingan ay nagdulot ng higit na karangalan para sa ating probinsyudad at sa buong NCR. Ang lungsod ng Taguig ay nag-organisa ng isang health summit para sa mga taong may kapansanan nitong Biyernes, Hulyo 21 sa Lakeshore Hall, Barangay Lower Bicutan bilang pagdiriwang ng ika-45 na National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ito ay bahagi ng pangako ng probinsyudad sa ilalim ni Mayor Lani Cayetano na alagaan ang kalusugan ng mga taong may kapansanan at itaguyod ang isang caring city. Sa tulong ng Persons with Disability Affairs Office Taguig at Taguig City Health Office, ang mga taong may kapansanan mula District 1 at District 2 kasama ang kanilang mga tagapag-alaga ay nakakuha ng libreng serbisyo. Kabilang sa mga ito ay ang risk assessment, cholesterol at random blood sugar testing, blood typing, ECG, COVID-19 vaccination, flu vaccination, cervical at breast cancer screenings, dental care at chest x-ray at TB screening.
Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga dumalo na kumonsulta sa mga physical therapist at occupational therapist at mag-apply para sa tulong mula sa PhilHealth. Matapos sumailalim sa health examination, sila ay tumanggap ng mga pakete na naglalaman ng bigas, bitamina at gulay. Sa lungsod ng Taguig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergency, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 02-878-93200, Taguig Rescue 0919-070-3112, Taguig PNP 02-8642-3582 o 0998-598-7932, Taguig BFP 02-8837-0740 o di kaya naman sa 02-8837-4496 o di kaya naman sa 0906-211-0919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito gaya ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli ako po si Katrina Legado at ito ang Taguig City Daily Report.